So tatawagin ko na po ang ginamit ng ating Panginoon para sa oras na ito. Walang iba kundi si Sis Michelle Ann Deloria. Mukhang may papaputokin tayo ngayon. Okay. So, praise. Ayan. Praise God. So, tama si ate, no? Yung pinakalas at yung una, yun talaga yung pinakamahalaga. And naniniwala ba kayo ngayon na mahalaga ang araw na ito? Hindi lang dahil ito yung una, kundi dahil dito tayo ulit mangangarap. Diba? Dito tayo ulit nagpaplano, dito ulit tayo nagsisimula. Diba na, dahil isang buong taon naman yung kakaharapin natin. Kaya napakahalaga nito yung bawat salita na maririnig natin ngayon. Dahil dun din tayo, sabi nga, nung nakausap namin sa Hilltop, kung wala dong vision, hindi mo rin alam kung saan ka patungo. So, this 2025, yung theme na ibinigay sa atin ay napakaganda. Singganda ng, nandiyan na pala, ano ba yun? Wala nang suspense. Yung theme natin for January, ito po yung pag-uusapan natin for the whole month is, ito yung binigay ni Nanay, miracles are on the horizon because with God, all things are possible. Yan, so, at ang title ko naman dito is The Greatest Miracle. So, pero bago tayo mag-start, tayo muna ay yumuko at manalangin. Yes, Lord God, maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo, ikaw ay Diyos na dakila, tapat, at kahit kailan hindi nagbabago. Salamat, O Diyos, dahil sa kabila, Lord, ng mga pinagdaanan namin, maging sa aming mga pagkukulang at pagkakadapa, Lord, ikaw pa rin po ay laging nandyan. Lagi kang nakaagapay sa amin, Lord, at lagi mo kaming tinutulungan. Tunay nga, God, sabi na kahit sino pa man, Lord, yung dito sa buhay namin, ano pa man yung mangyari, the best pa rin, God, dahil meron kaming ikaw. Meron pa rin kaming ikaw na laging tumutulong, lagi naming kaagapay, lagi naming matatakbuhan, Lord, sa lahat ng pagkakataon. Kaya salamat, Ama, sa panibagong taon na aming kinakaharap, God. Alam ko, Lord, na hindi ito magiging posible, hindi ito magiging madali kung hindi dahil sa iyo, Panginoon. Kaya salamat, Ama, na ikaw po ang manguna, gumabay at mangusap sa bawat isa, Lord. Palambutin mo ang aming puso at isipan nang sa gayon, pagkatapos ng preaching na ito, God, ng iyong mga salita, magkakaroon din po ng pagbabago sa aming puso at isipan. Tulungan mo kami, Lord, na maintindihan ang iyong mga salita. Hanggang sa aming pag-uwi, hanggang sa aming paglalakbay, Lord, ay mararamdaman namin yung mga salita mo. Maraming salamat po sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. So, yun po. Yan, the greatest miracle. So, sino po yung mga mahihilig dito sa kwento? Kwentong pambata, kwento ng ng love story. Ay, yan na naman kayo. Ayan, so, sabi, ito yung verse natin for the whole month. Sa Matthew 19, verse 26, sabi sa Matthew 19, verse 26, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So, yung next verse po, sabi niya din, same sa Luke 1:37, for no word from God will ever fail. So sabi niya, so yung dalawang verse na ito, pareho lang ang kahulugan. Pareho lang ang sinasabi niya.
Ibig lang yan sabihin, sabi nga nung kanta kanina, walang imposible sa Diyos. Kasi 'di ba, imposible nga daw. Ito yung sa kwento din nila Maria na paano ako, Lord, magbubuntis? Eh ako isang birhen, wala, kumbaga, sa reality, sa truth, imposible yun mangyari. 'Di ba? Wala naman kayong nakita na hindi naman siya katulad ng hype na pwedeng magbuntis. Ano bang hype ang pwedeng magbuntis na? Wala. O, manok. O, 'di ba, diba? Pero ito, tao. Literal. So, alam natin na ito ay imposible. So, diyan nakuha yung mga verse na yan. Dun sa bagay na imposible sa Diyos, pero ang sagot ay posible. Walang mahirap sa Diyos. So, pag narinig natin yung salitang miracle, nung inulit-ulit ko yung salitang miracle, naisip ko talaga si Maricel. Ayun. Kasi ang ibig sabihin daw ng pangalan niya, sabi ni Pastora, nakalimutan ko sinong Pastora yun, sabi, miracle daw ang pangalan niya. Kaya Maricel. Which is, ang ganda rin talaga na ibig sabihin. So sabi dito, pag narinig natin yung salitang miracle, ano ang pinakauna na talagang naiisip mo or pumapasok agad sa isip mo pag narinig mo yung salitang miracle. So ito, mga example lang to. Pwedeng dividing the sea, diba, kay Moises. Pwedeng yung first miracle ni Jesus, which is, He turned water to wine. Diba, yun yung unang miracle ni Jesus. Or pwede naman yung katulad kay Peter, yung naglakad siya sa water. Pwede rin naman yung pagpapagaling ni Jesus. Sobrang daming sakit, di ba, na pinagaling ni Jesus. At yung pinakalas, raising the dead back to life. Di ba? Sobrang dami. Kumbaga si Lazaro, di ba, patay na yun. Pero nung sinabi ni Jesus na, bumangon ka, tumayo ka, parang natutulog lang si Lazaro, di ba, na bumangon at bumalik yung buhay niya. So, sa lahat ng miracle na to, sa tingin nyo, ano yung pinaka-greatest? Ano yung pinakadakila na himala na ginawa ng Diyos? A, B, C, D, or E? Pero actually, ang sagot ay wala dito. And many more, tama. Yun yung and many more. Napakatalinong estudyante, Ate Thea. And many more. Kasi wala dyan yung greatest miracle na ginawa ng Diyos. Lahat yan, talagang miracle ng Diyos. Talagang walang duda. 'Di ba? Pero, sabi nga, hindi yan ang greatest miracle. Pero bago natin alamin kung ano yung greatest miracle na ginawa ng Diyos, alamin muna natin kung ano ba talaga yung salitang miracle. Diba? So, si Pastora Maricel daw magsasabi dahil pangalan niya. Joke lang. So yung meaning ng miracle, it is an extraordinary event taken as a sign of the supernatural power of God. Or an extremely outstanding or unusual event, thing, or accomplishment. So itong bagay na to, alam natin na hindi talaga kayang gawin ng tao. Yun yung pinaka-short ng miracle. Hindi siya kayang gawin ng normal na tao. 'Di ba? Kahit yung pagpapakain ng 500 na tao sa ilang fish. Sa ilang fish? Ha? Ay, 5,500 tuloy na wala isang zero. Sa 5,000 na people, ilang fish? 2. Ilang bread? 5. Yun yung mga miracles ni Jesus. Tanging siya lang yung nakakagawa. So, it is a proof that Jesus exists. 'Di ba? Kasi may mga miracle na ganun. But, so yung miracle,
nanggaling siya sa word na miracle from early French miracle. So, yung meaning niya yan, yung etymology ng yan. So, derived from Latin, miraculum, or wonder. From mirari to wonder at. So, ito yung bagay na ina-admire or manghang-mangha kasi nangyari. Isang milagro. Diba sabi nga, wala daw himala. Sino yung mga ganun yung kapanahunan? Diba? Pero merong himala. At ang Diyos lang ang may gawa. So, from this, alam na natin na yung miracle ay galing lang sa Diyos. But now, balik tayo sa tanong, ano yung greatest miracle? Sa tingin niyo, ano yung greatest miracle? Ang sagot ay ang char. Ang sagot ay a life transformed by God. So everything that we know and heard about the miracles of Jesus and even His disciples are all meant for one big purpose. Para mabago ang tao. Yun ang greatest, main reason bakit may miracle. Bakit si Lazaro, binuhay niya mula sa kamatayan. Para yung mga taong nandun, na alam na patay na si Lazarus, makikita nila na totoo ang Diyos at magbabago ang buhay nila. Bakit merong isang tao, sabi niya, di ba, doon sa kwento na, Lord, sino kaya ang nagkasala? Yung nanay niya o yung tatay niya? Kasi itong batang ito, ipinanganak na may sakit. Sino na yung nakapagtanong sa inyo ng ganon? Na bakit kaya siya may sakit? Bata pa lang may sakit na. Sino kaya yung nagkasala? Nanay, tatay, ate, kuya? Lahat na binintang, no? Pero anong sagot ng Diyos? Wala. Sa magulang niya ang nagkasala. Kundi nangyari ang bagay na yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. So yun yung opportunity ni God para magpakilala siya, para sa purpose na mabago ang buhay ng tao. Kasi sabi nga, di ba, napakahirap daw sa taong maniwala pag wala siyang nakikita. Tama. So, yung miracle na yan, ang purpose yan ay para magbago tayo. Para makilala natin ang Diyos, para mahipo na talagang merong Diyos. Kasi nagawa niya mga bagay na yon. So, it is to transform a person's life. This means to redeem that person from darkness to light. Kasi lahat naman tayo naglakad sa kadiliman. Tama. Sinong hindi nakapaglakad sa kadiliman? Lahat tayo. Sinong hindi naligaw? 'Di ba? From lost to found. Sinong hindi naligaw? Sinong hindi napariwara ang buhay? Sinong hindi nagkasala? 'Di ba sabi nga doon kay Maria Magdalena, kung sino ang hindi nagkasala, siya ang unang bumato sa kanya. At lahat ng tao nag-alisan. Kasi lahat tayo, alam natin sa sarili nating, hindi tayo perpekto. So lahat tayo, guilty tayo dito. To save those who will believe and to awaken those who are far to return back to God, their Creator. So yun yung pinaka-main purpose ng miracle, na maibalik ka sa Panginoon. Diba? Na makilala mo na meron talagang Diyos. Katulad nga na testimony ni Ate Erica, diba? Ang tagal-tagal niyang pinagpipray. And then it came to pass. Diba? Sabi nga, prayers do come true. Prayers do come true. So, bakit ito yung greatest miracle? Sa tingin nyo, bakit ito yung greatest miracle? Pwede naman yung kay Lazarus, yung pagbuhay niya sa patay. Pwede naman yung kwento ni Daniel, Shadrach at Abednego.
Yung nandun sila sa apoy, pero never silang nasunog. Tama. Pwede namang yun na lang eh. Alam niyo ba kung bakit? Bakit yung buhay na nabago, yun ang pinakamalaking miracle na nagawa ng Diyos. Kasi pwede tayong gumaling sa karamdaman. Pwede tayong makagawa ng mga imposibleng bagay, pero hindi nababago ang puso. Pwede tayong gumaling. Pwede tayong, alam mo yun, mangaral, kahit mangaral eh. Pwede tayong umattend linggo-linggo dito sa church. Pwede tayong gumawa ng kahit ano dito, lahat ng bagay. Kahit ikaw na lahat. Pero ang puso ng tao, napakahirap mabago. Tama. Kasi yung puso ng tao, kailangan siya din mismo ang magdesisyon na gusto niya nang magbago. Kaya yun ang pinaka-greatest miracle, na pag nabago ng Diyos ang buhay mo, yun yung pinakamalaking miracle. Kasi sabi nga, merong isang kwento, diba, na sinabi ni Pastor Ricky before na, yung taong yun, nasa banig na siya ng karamdaman. And then, nangako siya sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod ako sa'yo. And then yun, pinagaling siya ng Diyos. Pero anong nangyari? Bumalik siya sa dati niyang buhay. Nakalimutan niya yung pangako niya sa Panginoon. Nakalimutan niya yung ginawa niyang commitment sa Diyos. Kasi magaling na siya. Ano ang nangyari sa kanya? Gumaling siya, isang himala, pero yung buhay niya at yung puso niya hindi na bago. Yun ay hindi himala. Parang, alam mo yun, may ginawa ang Diyos sa'yo, nangako ka, tapos ikaw hindi ka din tumupad. So parang, di ba? Kaya ang ending nun, siguro yun na kasi yung last talagang ng Panginoon sa kanya. Dahil alam ng Diyos na hindi na talaga siya makakapagbago. Kaya ang ending nun, kinuha na din ng Diyos ang buhay niya. So ang Diyos kasi, katulad ng mga kwento natin sa Bible, lahat ng yan ginagawa ng Diyos para magbago ka. Pero pag hindi ka pa rin nagbago, ikaw na mismo ang pumili ng iyong kahantungan. So, sabi nga, many can do miracle things, but only God can change and transform a person's heart. Ang Diyos lang talaga makakapagbago ng puso. Kasi ako din, millions of times, trinay ko na. Nasubukan ko na, proven and tested ko na pwedeng-pwede kang magpuyat sa isang tao. Pwedeng-pwede kang ilibre mo siya araw at gabi. Pwedeng-pwede mo siyang basahan ng Bible 24/7. Kahit wala nang tulugan, magbasa lang kayo ng Bible. Pero kung ayaw niya, ayaw niya. Tama. Kahit pa ikulong mo siya sa isang kwarto na puro Bible verse ang nakalagay, kahit na mag-worship kayo ng talagang pero kung ayaw niya, ayaw niya. Nasubukan ko na po yun, kaya alam kong totoo. Kasi yung buong book ng Bible halos binabasa ko na sa kanya. Pero pag ayaw, ayaw. Kaya pag nabago ang buhay natin, that's the miracle. That's the greatest miracle. So, sabi nga, only Jesus can change a person's heart. From a sinner to a saved person. From blind. Dati tayo mga bulag, tama? Bulag sa pag-ibig. Amen daw. Bulag sa katotohanan. Kahit alam mo ng mali, ginagawa pa din. Tama. Diba? Kahit alam na nating nasasaktan na natin ang Diyos, ang sarili natin, ang pamilya natin, basta masarap, go! Tama. So, lahat tayo nabulag. Lahat tayo naging makasarili. Lahat tayo naligaw. Lahat tayo walang exempted. Lahat tayo nagkasala.
So, from a murderer to a servant ready to die. Sino po ito? Hindi ko pinangalanan para hulaan nyo kung sino. From a murderer, sino yung mamamatay tao ng mga Kristiyano? Oh. Sino? From a murderer. Pumatay siya ng mga Kristiyano. Para sa kanya, ang pagpatay sa mga Kristiyano ay isang pagkapanalo. Yun ang turing ni Paul. Kasi hindi siya naniniwala kay Jesus. Kaya ang purpose niya ay patayin yung mga naniniwala at tagasunod ni Kristo. Pero nung siya na ang nakakilala sa Diyos, handa na siyang mamatay para sa Diyos. 'Di ba? Ang Diyos lang kaya magpabago nun. Hindi yun kayang gawin ng mga pastor lang, kahit anong gawin namin dito, hindi namin yun kayang gawin. Only Jesus can. Naalala ko yung dating preaching, no? Jesus, God, only God can. So, from a prostitute to a follower of Jesus. Sino naman ito? Si Magdalena. So, siya ay dating nagbibenta ng aliw dahil yun ay akala niya buhay niya. Pero dati, siyang ganyang uri ng tao, pero siya'y nabago ng Diyos. Kaya, di ba? Hello? Walang imposible sa Diyos. Kahit sino pa tayo, kahit ano pa tayo, yung nakaraan pa natin, kahit gaano kadumi, kagulo, kabulok ng buhay natin, pag sinuko natin yan sa Diyos, pwede kang magbago. Ewan ko kung hindi pa ito maging pag-asa sa bawat isa sa atin, hindi ko alam kung paano. So, eto na yung next. So, does it mean that when I'm with Christ, I can never fall short? So, ibig sabihin ba nito, pagka nasa Panginoon na ako, hindi na ako magkakasala, hindi na ako magkakamali, hindi na ako madadapa? So, kaya po ako may illustration dito. So, wait lang po . Okay, kita niyo po ba? Yung So, ito ay, syempre, lalagyan na may tubig. Ito ay pako at meron tayong wood at martilyo. So, ang hindi makikinig, alam niya na. So, ito ang unang halimbawa. Pag itong pako, inilagay ko sa tubig, lulutang, lulubog. Okay, sige. 1, 2, 3, go. Wow, ang galing. Palakpakan natin ang bawat isa. Lumubog siya. Pero, next example. Pag ito, wait lang. Ano yung ginawa ko? Ayan, napakagaling. So, try natin. Lulubog? O, lulutang. Lulubog, lulutang. Okay. Yan. Praise God. So, okay. Papaliwanag ko na kung ano yung ibig sabihin ng illustration na ginawa ko ngayon. So, yung tubig, yan yung kabanalan ng Diyos. Yan yung katwiran. Yan yung mga tama mong gawin. Yun talaga yun. Kaya siya tubig, malinis, dalisay, perpekto. Pero yung pako, yan ay ang kasalanan. Yan ay ang tayo. Na kung tayo lang, inilagay mo sa kabanalan ng Diyos, lulubog tayo. Kasi hindi talaga natin kayang maging banal. Hindi natin kaya maging perpekto.
Hindi natin kayang maabot lahat ng pamantayan ng Diyos. Akala ko din noon pwede. Kasi anak akong simbahan. Diba? Parang doon na ako nakatira sa simbahan. Yung mga story ng Bible, mga verses, lahat yan, bata pa lang ako, pinakabisado na sa akin. So akala ko kaya ko. Pero sin is our nature. Nandun pa rin yung kasalanan natin. Hindi man sa gawa, pero sa isip at sa salita. Tama, tama. Yung pride pa lang na meron ako noon, napakalaking kasalanan na. So, ito na siya. Yung sin, pag ikaw lang, lulubog ka. Pero anong ginawa ko? Pinako ko siya sa krus. Pinako ko siya sa kahoy, which yung ibig sabihin ng wood o ng pagpako ay si Jesus. Na dahil sa Panginoon, pwede na tayong hindi lumubog lang sa kasalanan. Pwede tayong mamuhay ng may katwiran. Hindi perpekto kasi wala talaga perpekto. Pero magkakaroon tayo ng bagong pagkatao. Hindi na yung pagkatao na masaya kahit gumawa ng mali. Hindi na yung pagkatao na alam ng mali, pinagpapatuloy at ginagawa pa. Meron ng puso sa atin na alam na gustong magbago. Nagkulang man siya, napagod man siya, nagkasala man siya, nagkamali man siya, pero gusto niyang magbago. Yun yung gusto lang ng Diyos. Ikaw at siya ay maging isa. Para kayo, kaya niyong mabuhay. Kaya niyong maging na hindi na kayo lulubog sa pagkakasala. So, yun, when you put nail on the water, it will sink. Diba? Lumubog siya katulad ng halimbawa natin. Kasi mas mabigat ang kasalanan natin. Tama, tama. Kung dati kang, alam na natin yun, tayo na nakakalam ng ating mga kasalanan. Napakadami kung iisa-isahin. Tama, tama. Pero, nung nagkaroon na siya ng wood, next po, diba? Yung wood ang nagdala ng bigat ng kasalanan, kaya hindi siya lumubog. Si Jesus Christ ang nagdala ng kasalanan natin para hindi tayo malubog sa pagkakasala. Para hindi na tayo mamuhay sa kasalanan. Para hindi na tayo, wala na tayong maidadahilan sa Kanya. Yun yung purpose ng wood. Yun yung purpose bakit siya namatay. Yun yung purpose bakit siya pumarito dito sa mundong ito. Bakit siya namatay ng nakakahiyang kamatayan at pinakamatindi, pinakamasakit na kamatayan. So, ganyan po siya. So, pwede na po ba tayong mamuhay na kasama ang Diyos? Pwede na po ba tayong mamuhay ng may kabanalan at kaayusan? It's possible because of God. It's impossible para sa atin mabuhay ng may kabanalan. Napaka-imposible nun. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, pwede na. So ngayon, this is the greatest miracle that we can now have. Dahil New Year ngayon, bagong taon, bagong pagkakataon. Ulitin nga natin at sabihin mo sa katabi mo, bagong taon, bagong pagkakataon. Bagong taon, bagong pagkakataon. Na kahit na ano man yung nangyari sa'yo sa 2024, hindi ko man alam kung ano yung pinagdaanan mo, mga kasalanan na nagawa mo, mga bagay na imposible sa'yo na malagpasan mo. Yung mga hidden and favorite sin mo, meron ka ng bagong pagkakataon. Para mabago yung hindi para baguhin lang yung sarili mo. Lumapit ka sa Panginoon at siya ang magbabago sa'yo. So ano yung letter N? Ano yung N? New beginning or right start. Magkakaroon tayo ng bagong simula.
panibagong buhay, panibagong simula, panibagong pagkakataon. Your past can never define you now, but it will empower you to serve God to the highest. Parang yung dating ikaw, pwede ka na pala magsimula. Bagong simula. So, sabi nga, di ba, one of my favorite verse, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, meron na tayong bagong simula. Kung dati kang, isipin mo kung ano ka noon. Sige. Meron tayo, isipin muna natin kung ano yung meron tayo noon. Year 2024, ako ay, dugyutin. Ako ay, ma-pride. Ako ay, laging absent sa church. Diba? Ako ay, laging nag-ML. Ako ay, puro TikTok. Ako ay magagalitin, mapanakit. Ako ay malayo sa Diyos. Ako ay lahat. Palainom. O, hindi ako yung nagsasabi niyan, ha? Basta hindi po sa akin yan. Ayoko magbanggit. 'Di ba? Kung ikaw noon, noon, pwede ka nang magbago ngayon. Whew! Whew! Lord, wait lang. Saglit, time first. Whew! Isang sigaw nga dyan ng malakas. Iba na ako ngayon. 1, 2, 3, go! Iba na ako ngayon. Kamtin natin to. The old has gone, the new has come. Kung dati kang mahiyain, kung dati kang matatakutin, kung dati kang makasarili, kung dati kang laging mainitin yung ulo, diba? Kung dati, masasakit na salita yung mga binabanggit natin, iba po yung bully, charge lang. So, kung dati, yung lagi mong inuuna ay yung sarili mo o yung ibang tao, ngayon, ang unahin mo naman ay ang Panginoon. The new has come. So we can have a new beginning. Panibagong simula, panibagong taon. Napakasarap. Sarap isipin na pwede na ako ulit magsimula. Diba? Katulad nila Ate Erika, darating ang panahon, sila na yung magtatrabaho. Siguro excited yung magulang niya. Woo! Woo! Graduate na ako, meron na akong bagong simula. Diba? So kung ano yung mga pinagdaanan mo nung taon na nakalipas, huwag ka nang magpatalo doon. Huwag mo nang balikan. Sabi nga, si Lot daw, diba? So, doon sa shinare ni Pastor Maricel, na si Lot, nung pinapalakad na sila, yung asawa pala ni Lot, diba si Lot, yung asawa niya at saka yung anak niya, sabi, umalis na kayo sa Sodom at Gomora. Kasi gugunawin ko na yung lugar na yon. Anong ginawa nung asawa ni Lot? Lakad sila, lakad. Papalayo, dire-diretso, bawal lumingon. Lumingon. Sayang yung gamit ko, sayang yung mga kaibigan ko, sayang yung mga ipinundar ko. Andun pa naman yung mga kainuman ko. At yung mga best friend ko, yung crush ko nandun. Yung jowa ko. Ay, may asawa na sila eh. So, napalingon siya kasi ang dami niyang iniisip doon sa kanyang naiwan. Kabarkada ko yun eh. Magagalit yun pag hindi na ako sumama sa kanila. Yung mga kaibigan ko,
Magagalit yun pag iniwan ko sila sa ere. Ito po, katulad nga ng sinabi ko dun sa sharing namin kanina, hindi naman niya mapapanood ng best friend ko, di ba? So, yung best friend ko dati, sobrang simula high school talaga, kami na yung magkakasama. Kaya kami pareho ng HRM, pareho si Gail. So, pareho kami sa lahat. Pero nung college, dahil nga nagbo-bloom na siya, ganon, parang iba na yung trip niya. Iba na yung gusto niya, iba na yung ginagawa niya. Pero dahil ako hindi ko pwedeng gawin yung mga bagay na ginagawa nila. So, kailangan kong mamili. So, it's either pipiliin ko na maging in pa rin ako sa kanila, mag-join pa rin ako sa kanila, pero kailangan kong talikuran yung mga nalaman ko. So, umiiyak ako noon sa motor. Tanda-tanda ako, sinundo ko ni Kuya Ricky, ni Papa Ricky before. Umiiyak ako kasi sabi ko, Lord, hindi ko pwedeng gawin yung mga nila. So, dahil doon, hinailangan kong mamili. I lost them. May mga times na sila na lang yung lumalabas, sila na lang. Kasi yun yung kailangan kong gawin. Pero kailangan kong mamili. There were times na pagka magsisimula ka, kailangan mong mamili. Kailangan mong may isakripisyo, kailangan mong may talikuran, kailangan mong may iwanan, kailangan mong mamili. Kasi sabi ko noon, hindi ko kasi pwedeng talikuran to eh. Kasi alam ko mamamatay ako sa impyerno pagka iniwan ko to. Ito yung alam kong tama eh. Ito yung dapat kong gawin eh. Pag iniwan ko to, pinili ko sila, magiging masaya ako, pansamantala, pero magdudusa ako habang buhay sa impyerno. So, kailangan kong mamili. And this is the very, very difficult part. Kasi sa lahat, laging mahirap ang simula. Tama-tama. Laging mahirap sa simula. Pero kailangan mong simulan. At makikita mo, kaya palang gawin ng Diyos. So nung nawala sila sa akin, pinalitan naman ako ng mas mga totoo. Yee! And sobrang thankful ako kasi hindi nawalan ng saysay yung pagpili ko sa tama. Nandiyan sila Thea. Woo! Siyempre, andyan si Pastora Maris. Yan ang aming leader sa aming grupo. Yan. Andyan yung mga kuya ko, dalawa pa silang nandito. Grabe, sobra. Andyan ang mga ushering team. At nandyan lahat kayo. Lahat kayo ay bunga ng panibagong simula. Diba? So, huwag tayong manghihinayang. Meron bang mawawala? Merong mas malaking ibibigay sa atin ang Diyos. Mas totoo at mas hindi nagbabago. Diba? Siyempre, yung alam nyo na yun, yun na yun. Okay? And next, yung pangalawa, sa new is enlightened. So sabi nga, walking in the light of God. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever, parang naka-shortcut yan niya. Whoever follows me. Hindi nawala yung pinapa-underline ko sa'yo. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So dahil may bago ka ng simula, mas malinis na yung puso mo, alam mo na kung anong lalakaran mo. 'Di ba pag magulo, sabi ko nga kalapanggoy, pag magulo ang bahay, magulo ang buhay. Kaya sabog-sabog, hindi mo alam saan ka magsisimula, anong gagawin mo, napakahirap.
walang direksyon kasi magulo. Pero pag nagsimula ka na sa Panginoon, mas maglalakad ka na sa liwanag. Hindi mo na, sabihin mo na dun sa Yossi, ano ba yan? Ang baho ng amoy. Ew, yak, kadiri. Sabi ni Ate Tay, ew, yak, kadiri. Ganon, diba? So, dahil hindi na ikaw yun. Dahil binago ka na ng Diyos, dahil ayaw mo na nung ganon. Okay? Yun na yung bagong ikaw. So, may liwanag na sa'yo. At hindi ka na kailanman maglalakad sa kadiliman. And yung last, and not the least, pero pinaka-favorite ko sa lahat, you are a winner and not a loser. You are a winner, guys. Kahit na mahirap man magsimula ng panibagong buhay, mahirap man kasi nakasanayan mo na yun eh. Ginagawa mo na yun eh. Yun na yung ikaw eh. Doon ka na komportable. Pero sabi nga sa nabasa ko, mas magandang magsimula sa simula kesa magtapos sa mali. Kaya, you are a winner pag ikaw ay new or bagong tao na. So, your destiny is certain. Sabi dito, in all things, we are more than conquerors through Him who loved us. So, sabi sa Revelation 21, verse 4, He will wipe away every tear from their eyes. Sa pakibasa nga sa Tagalog para maintindihan ng lahat. Revelations 21, verse 4. Anong sabi dito? Sabi niya, which is pag-asa ng lahat ito. Sabi niya, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So darating yung panahon, dito lang tayo maghihirap, dito lang tayo magsasakripisyo, dito lang ang lahat ng yan. Pero pagdating mo sa dulo, magpa-party tayo nang walang hanggan. So, this time, ina-invite ko po ang bawat isa na i-claim natin to, that we have a new beginning, that we are walking in light or na-enlighten na tayo ni God, and now, we are a winner. We are more than conquerors. Hindi na tayo yung dating talunan. Hindi na ako yung dating iniiwanan. Hindi lang ako yung dating laging nasasaktan. Ang hirap kayang paulit-ulit masaktan. Ayoko din ng paulit-ulit eh. Kasi pag paulit-ulit ka, parang wala kang ang natututunan. At pag paulit-ulit ka, ikaw lang din yung nagagas. Ikaw lang yung nagpapagod. Ikaw lang yung nahihirapan. So ngayon po, kung pwede tayo mag-play ng kahit soft song lang para manamnam natin yung mga salita ng Diyos na napakinggan natin ngayon. That you can have a new start. You can have a new beginning with God. Na hindi imposible sa Diyos na mabaguhin ka. Kung maraming tao na nagsasabi na hindi ka na magbabago, ilan na po yung nasabihan ng ganon? Marupok ka. Lagi kang nagkakamali. Lagi ka na lang nagsisinungaling. Lagi ka na lang, diba? Lahat ng yan, this time, pwede mo nang isuko sa Diyos at magkaroon kayo ng panibagong simula. Alam ko po, hindi po madali. Kasi nung kami rin naman nagsisimula, hindi naman talaga madali. Pero nawa ngayon, maging excited tayo na sabihin, Lord, this time, God, Ikaw na.
Ikaw na, Lord. Ikaw na, God, yung maghari sa akin. Ikaw na, God, yung susundin ko. Ikaw na, God, yung aasahan ko, lalapitan ko. At higit sa lahat, mamahalin ko. God, ito yung taon. Ito yung bagong pagkakataon na pwede ako magsimula ulit. Sorry, Panginoon, sa lahat, napakaraming pagkukulang, pagkakasala, karumihan, pagkadapa, pagiging makasarili, yung mga times na pinili ko yung mas gusto ko kesa sa gusto mo. Yung mga times, Lord, na naglakad ako sa mga bagay na hindi ko dapat nilakaran. Ginawa ko yung mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Yung pagkakataon na mas pinili ko yung iba na mapaligaya sila kesa mapaligaya ka. Yung mga pagkakataon, Lord, na hindi ikaw yung nauna sa puso ko. Sorry, God, dahil pag may binibigay kang pagpapala, minsan nasa pagpapala na kami nakatingin, hindi na sa kung sino ang nagbigay. Kaya Lord, sa oras na ito, sa taon na ito, Panginoon, alam kong imposible, alam kong mahirap, alam kong hindi ko kaya magsimula, hindi ko kayang mamuhay ng tama. Alam ko hindi ko kaya baguhin yung sarili ko. Pero Lord, katulad ng kahoy at ng pako, kailangan lang natin maging isa. At tayo'y makakapamuhay ng tama. Kaya Lord, tulungan mo ako, Ama. Lahat ng ako ngayon, ako ay ganito. Aminin natin sa isa't isa. Aminin natin sa puso natin kung ano ka ngayon. Kung ano yung mga nagagawa mo na pwede mong maitago sa ibang tao pero hindi mo naman talaga maitatago sa Diyos. So yung laman ng puso mo, laman ng isip mo na hindi kinalulugdan ng Diyos. Mga laman ng puso mo, yung mga tao na laman ng puso mo ngayon na mas pinapahalagahan mo kaysa sa Diyos. Yung mga bagay, mga trabaho, kung sino pa man na mas mahalaga sa'yo kesa sa Diyos. Tayo lang nakakaalam nun. Pero this time, nawa, lumapit tayo sa Diyos para mas mahalin natin ang Diyos kesa sa mga taong ito. We can have a new start. Ang demonyo lang ang nagsasabi na hindi mo kayang magsimula, na hindi mo kayang magbago, na wala ka ng pag-asang magbago. Pero ang Diyos, lagi siyang nakabukas yung palad niya. Naghihintay na magsuko ka ng buhay mo sa Kanya. Walang mahirap sa Diyos. At wala kahit anong sinusukuan ang Panginoon. Kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa karumi, kahit gaano pa kadilim yung nakaraan mo, you can have a new start. Pwede kang magbagong simula, pwede kang lumakad sa kaliwanagan, at pwede kang maging panalo hanggang dulo kung sisimulan mo ang desisyon mo ngayon. Kaya nawa, kung sino man ngayon yung nagnanais na mag-alay ng kanyang buhay sa Panginoon, itaas niyo yung mga kamay. Lahat kami dito ay pipikit at itaas mo yung kamay para hindi ka mahihiya. Kung gusto mong tanggapin ngayon ang Diyos, kung gusto mo na papasukin siya ngayon sa buhay mo, kung gusto mo na this time, Lord, ikaw naman. Kasi napapagod na akong mag-isa. Napapagod na akong maglakad sa kadiliman. Itaas mo yung kamay mo at sabayan mo ang panalangin na ito. Ama, dakila ka. Dakila ka magmahal. Dakila ka tumanggap
dakila ang kabutihan mo at habag sa amin. Salamat, O Diyos, na kahit na sa kabila ng karumihan, pagkakasala ako, minahal mo pa rin ako. Sa kabila ng sinukuan na ako ng mundo, sinukuan na ako maging pamilya ko, kahit yung mga taong akala ko totoo, kahit sukuan man nila ako, alam ko kailanman hindi mo ako sinukuan at nilayuan. Kaya ngayon, God, this 2025, Panginoon, tulungan mo ako na makapagbagong simula sa iyo. Bigyan mo ako ng bagong pagkatao, bagong pagkakataon na ikaw na ang mabubuhay sa puso ko, na ikaw na ang maghahari sa buhay ko. Lord, linisin mo ako mula ulo hanggang talampakan, ang aking puso, isipan at kaluluwa. Bigyan mo ako ng bagong puso na ang tanging nais ay ang kalooban mo. Tulungan mo ako, Ama. Hindi ko alam paano, hindi ko alam saan, hindi ko alam kung paano magagawa o magsisimula. Pero God, yung makasama ka lang, alam ko, sigurado na ako. Tutulungan mo ako, Panginoon, dahil yun ang gusto mo. Kaya ka nga namatay sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ako ng bagong simula. Kaya Ama, tulungan mo ako. Maraming salamat sa pagmamahal mo. At lalakad ako dahil alam ko na hindi kailanman magbabago yung pagmamahal mo sa akin. Kahit may times na magkulang ako, Lord, nandyan ka pa rin at patuloy mo akong mamahalin. Salamat, Ama. Sa iyo ko'y pinagkakatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.